Hindi talaga makeup ang interest ko. Talagang nag-start talaga ako kasi bata pa lang ako mahilig na ako mag-drawing. Oh. So, paano nag-transition yan? Nag-try din ako mag-tattoo pero henna lang. Oo, naging racket ko yan. Lahat ng racket ginagawa ko dati. Pagka nasasabihan ka ng, ay, ang lamya mo parang siguro bex ka, ganyan. Noong una, masakit siya. Pero para sa akin kasi, bakit? Ano bang masama? Ano naman kung oo man or hindi, 'di ba? Parang as long as nagagawa mo pa rin yung talent mo and skills mo, yun ang important. Hello mga katsaa, mga titos and titas from all around the Philippines and all over the world. Maraming salamat po for watching. And though it might seem na mahabang aping episodes, do not worry because we encourage you to use our videos as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay kumakain, while doing your work, while you are doing your studies, sa commute nyo po, sa pagmamaneho nyo po, habang kayo ay gumagawa ng mga iba't ibang gawaing bahay, please enjoy our videos. And also, we encourage you to watch our previous episodes. I-binge watch nyo po sila. Promise po mag-enjoy kayo. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Thank you! Paano ka nag-start sa makeup? Kasi Okay. makeup artist ka originally. Ako talaga, hindi talaga makeup ang interest ko. Talagang nag-start talaga ako kasi bata pa lang ako mahilig na ako mag-drawing. Oh. So, nag-start talaga ako sa drawing, na pencil, tapos mga oil pastel, ganyan. And then sa school namin, dahil competitive ako as a Leo, sumali ako ng mga, Sorry, Leo Rising! mahilig ako sumali ng contest. Yeah, competitive ako. Gusto ko sumali ako poster making contest, sumali ako sa editorial cartooning na school paper namin, journalism. So, tapos parang medyo na-bored ako doon. Tapos lumipat ako sa dance troupe. 'Di ba? Biglang dance. Pero Leo na Leo ka sa part na oo, yon. sa dance troupe, ako naman yung naging artist nila. So, ako yung nagpipaint ng mga props, mga murals, ganyan. So, in general talaga, ako talaga yung basta sa creative side ako. Shout-out ko muna sa school mo na yan. Ayan, shout out po sa Antipolo National High School. Yan. Sa Upper Antipolo. Lower siya. Lower Sabi niyo Antipolo. taga-upper kayo. Taga-upper Yung bahay niyo. yung bahay namin ngayon. Oo. Pero yung dati Lower Antipolo Yung school kayo. namin, Lower Antipolo. Malapit ba kayo sa simbahan ng Antipolo? Ngayon, oo. Yung studio ko doon, malapit na siya. Love it. So, from being an artist, kasi recently, a couple of months ago, naging guest natin si Carl V, tattoo artist. Diyan din siya nagsimula sa mga poster making, Yes. sa mga ng school. Napunta siya sa tattooing, ikaw naman napunta sa makeup. Mm-mm. So, paano nag-transition yan? Nag-try din ako mag-tattoo, pero henna lang. Oo, naging racket ko yan. Lahat ng racket ginagawa ko dati. So, mga tattoo-tattoo na ganyan, yung mga pag-summer, pag walang pasok. Kaya may mga ginagawa kong ganyan. Henna. Saan? Mga classmate ko, yung mga pinsan ko na gusto magpahenna, tapos binabayaran nila ako. Magkano henahan Mura mo lang yung nun? mga 150, 200, mga ganun lang. Mga ganun pero henna-henna. sa estudyante, malaking bagay na yun, Yes, nung dati. Tapos yun, napunta ako sa makeup, accidentally lang siya. Tawag dito kasi parang meron sa school namin na competition ng hair dressmaking, cooking, yung mga TLE. Yes, mga ganyan. Sa hair and makeup kasi wala masyadong mapanglaban kasi pag high school ka, bawal kayo mag-makeup sa school. Yes. Not unless dancer ka. So, sabi nila, sinong ilalaban natin dito? Wala silang mahanap na na marunong talaga mag-makeup. Ang sabi kasi nung teacher ko, nung TLE, si Haji nagpipainting niya ng mukha, kaya niya yan. Aralin niya na lang yung makeup. Parehas lang naman yan eh. Parang painting at drawing, isa lang ganyan. Kasi yun, binigyan ako ng book base talaga. Yung Xerox copy, wala pa kasi masyadong YouTube na. May YouTube na yun, pero hindi pa accessible sa lahat. You're right. Computer shop ka pa nun bago ka makapag-YouTube. Kasi anong year mo pinanganak? 1998. So mga mga 2012 to, 11? 2013, 14, ganyan. Okay. Tapos yun, nag-aral ako, binasa ko siya. Tapos yun, kumukuha ko ng mga estudyante. After school, kumukuha ko ng mga estudyante, pinagpa-practicean ko. Oo, makeup ang kita. Pero yung makeup mo, saan mo kinuha? Yung mismong gamit na makeup? Meron sa school na provided ng makeup. Tapos yung iba, yung mga teachers, nagbibigay-bigay sila. Bakit may provided na makeup sa school? Kasi sa competition na yon talaga, meron silang budget na ipapagamit sa'yo. Kasi ako na yung representative ng school sa makeup. Inter-school to. Yes, inter-school. May school na inter-school competition ng makeup? Yes. TLE siya, livelihood, ganun. Sino kalaban nyo?
Iba't ibang school. Tapos pag nanalo ka sa iba't ibang school, ire-represent mo naman yung lugar nyo. Ni-represent ko yung Antipolo, tapos ni-represent ko yung Calabarzon. May Wow! gano'n siya, division, regional, national. Parang mga poster making din. Yes. Parang yung mga press con. Yung mga press, Mm-mm. ganun. Nakarating ako ng national level noon. Wow! Nang hindi ako makeup artist, ano siya, painting talagang ano ko. Pero ano ka, creative, yung makeup mo dun sa school ng high school na yon, creative makeup yon or tipong fresh? Fresh makeup, ano pang JS, mga ganon. What? Oo, ganon. Tapos yung mga kalaban mo, ganun din yung atake. Ganon din. Ano lang yun, parang bibigyan kayo ng isang look. Parang red carpet look, ganyan. Pero merong mga restriction yun na bawal kayo gumamit ng false eyelashes, bawal kayo gumamit ng contact lens, bawal hair extension. Ganon, natural lang. I've never heard of this. I swear. Meron, Pasabog meron. DepEd to? DepEd. Pasabog ang kasi para sa mga, kumbaga, electives. Yung mga Mm-mm. parang, para yung mga, gets ko na. Kasi may nag-senior high ka na ba? Hindi pa? Hindi. Last batch kami ng bago mag-senior high. Oh. Okay, so ibig sabihin, high school pa lang, nagme-makeup ka na. Pasabog. At hindi yung tipong makeup na YouTube na natuto kay Nikki Tutorials. Hindi, oo. Ano talaga, Xerox copy talaga. Ganyan, binabasa ko pa na ano. Ganun siya. Black and white pa yun, ha? Wow! Okay, bagong kaalaman, ha? Yes. At pero mapapanood yun sa MMK. Oh, yes. Oo. Napalumabas na ba ang MMK? Mm-mm. Okay. So, napag-usapan yun doon. You were played by Kyle Echari. Chari and Lenny was played by Kay Montinola. Kai! Yes. Ng PBB. PBB. Okay. So actually question ko yan. Very interesting when you reached out na parang, kasi of course I know of you guys kasi nga syempre napapanood natin yung mga ano, pero I think what's interesting about you as a person or as a makeup artist is that, and I'm not being sexist about it or anything ha, pero para kasing ang tagal ko na sa industriya, I don't think parang wala akong nami-meet or nakakatrabaho pa na straight man na makeup artist. Well, si Miguel, #King of Hair, Miguelized, straight guy siya as like hairstylist. Pero Apo. marami kasing straight na hairstylist, Yes. diba? Pero yung makeup artist, at least for my experience, wala pa akong masyadong kilala. How was it? Introducing yourself as a... Nung una, sa akin, wala naman sa akin yung parang gender. Kasi parang sa akin, lahat ng may kulay, lahat ng mga shadow, ganyan, art siya eh. Parang feeling ko kasi, parang saklaw lang siya ng poster making, cartooning, makeup. Parang iisa lang siya ng line. Wala pa sa utak ko na, ang makeup ay pambabae lang pala to. Wala akong ganong thought sa isip ko talaga na hindi ko dapat itong gawin. So for me, kailangan kong lumaban, competitive ako, gusto kong manalo, lalaban ako, whatever, ano pang pagawa mo sa akin. Basta alam kong kaya ko. So, doon pa lang parang nagkaroon ako ng idea na pwede akong kumita sa pagme-makeup. Hindi ko na siya naisip talaga at all. Though nakakarinig ako ng ganyan, pero parang sa amin kasing magkakapatid, 3 kaming lalaki magkakapatid, lahat kami soft. Lahat kami malamya. I mean, hindi kayo yung tipong maton-maton. Yes, kasi single mom yung mama ko. Wala kaming father figure. I see. Tapos parang ang tinitrain sa amin kung paano maglaba, maghugas ng pinggan, diyan kami train. Pero yung mga larong kalye, hindi kami ganyan. So parang lumaki kami na dapat prim and proper, kailangan hindi ka masyadong madumi, kailangan presentable ka always. Yun ang kinalakihan naming environment. So parang sa akin, normal lang. Parang pagka nasasabihan ka ng, ay, ang lamya mo parang siguro bex ka, ganyan. Noong una, masakit siya. Pero para sa akin kasi, bakit? Ano bang masama? Ano naman kung oo man or hindi, 'di ba? Parang as long as nagagawa mo pa rin yung talent mo and skills mo, yun ang importante. Sa akin, kung sabihin niyo man kung anong gender nakikita niyo sa akin, kung yun yung tingin niyo, okay sa akin. Walang problema. But just to set the record straight, and not that it matters, lahat naman tayo. Yes. But kasi I know that you mentioned that you never actually addressed it. Hindi mo naman talaga sinadress. But iniiwasan ko siya sa TikTok na kasi parang nagiging bashing. yeah, but would you like to set the record straight if you were a straight or As far as I know ngayon, oo. Straight. you're a straight man? Okay. And Pero wala namang problema. Parang kahit ano man mangyari, open naman ako. that's my point. But it actually doesn't matter, di ba? Oo. Kaya lang nagiging issue siya for other people kasi nababash ka Oo. doon about pagiging malambot mo. Yes.
parang in-incorporate nila na bading kasi ito yung ginagawa. Which is yun na yung naging advocacy ko ngayon sa TikTok na parang hindi dapat nilalagyan ng gender yung kahit anong bagay. Especially makeup. Kasi di ba ngayon may mga brands na sinasabi nila, concealer for men. Concealer lang naman siya, same lang naman. Bakit nilalagyan nyo pa ng for men? Concealer is concealer, tapos bakit nilalagyan ng gender? 'Di ba? May mga ganung brands na gumagawa sila ng parang foundation skin tint for men. Same formula lang naman sa pang women. Bakit kailangan palagyan ng gender? Kaya nagkakaroon kasi ng parang dapat kasi ang lalaki hindi nagme-makeup not unless nakalagay for men. Oh. 'Di ba? So gusto ko ma-normalize na normal na gumagamit ng makeup ang lahat ng tao at sino ka. Kung gusto mo mag-makeup, pwede. Feeling ko kasi dito sa Pilipinas, heavy pa yan. Well, kasi asawa ko is Yes. Korean, di ba? Pag pumunta ka sa Korea, parang lahat naman ng lalaki Yun. naka-BB cream naman doon. Oo, 'di ba normal? Di ba? Parang sa China, Mm. nag-aayos talaga sila sa Japan. Ay, kasi I'm into East Asian aesthetics, di ba? That's the material and the media that I consume. Ano naman? Parang normal naman siya kaninang nakaganon. 'Di ba? Tas fantasy nila mga Korean kasi mga gwapo, ang babango tingnan, ang fresh. Tapos yung mga Pilipino kapag ka nag-ayos parang feeling nila Oo nga, actually. kamalian sa yun. Oo, actually. Sa team namin actually, may mga lalaki kaming member na dati hindi nagme-makeup. Pero nakasanayan na nila na kapag kasama namin sila, nag-aayos sila ng sarili nila. Kasi parang mandatory sa amin na kailangan presentable kami pag humaharap sa client. And mararamdaman mo talaga yung impact kapag confident ka na humaharap sa client. Kasi alam mong nag-ayos ka, diba? Nag-ano siya nagre-reflect siya sa pagtatrabaho mo, sa lahat. Yeah. And I think ang gandang lesson nun sa mga nanonood po sa atin. Unang-una, parang di mo porket ang trabaho mo, parang more on mga babaeng gumagawa or mga LGBT gumagawa. It doesn't mean na kung straight ka, hindi mo na siya pwedeng gawin. That's Oo, one. yes. Pangalawa, yung mga guys na there's nothing wrong with dressing, like fixing yourself up, mag-ayos, mag-makeup. Bakit? Lalo kayong kagwapo. Tsaka, gusto ko pagiging dugyot at malinis lang. True. Ano lang naman yan parang, kasi syempre, kailangan parang, pagka sa field kasi namin lagi kami humaharap sa client, yan, feeling namin syempre dapat, basic na yun na mag-aayos ka. Normal na siya. So yun, yung iba kasi parang saan ka pupunta, ba't nag-aayos ka? Ganun, parang nagugulat pa sila. Sa amin kasi normal na sa team namin yan, kahit everyday lang na shoot yan, content. Both parang babae at lalaki. Oo, lahat. Nagme-makeup Kahit na. mga straight guys na team ninyo. Oo, lahat. Lahat sila. We'll talk more about that. Yung mga makeup na yun. Kasi I'm sure kahit yung mga, marami kami kasi mga viewers dito na mga parang mga millennial, syempre, na parang yung trabaho ko kasi mahirap, ganun. Well, syempre, ayon mo din naman. Yes. Kung nakabilat ka sa araw, kasi kahit naman ako, feeling nyo ba? Ganito yung tsura ko lagi. Manood ko kaya laro tayo. Mukha kaya ako dong parang, Oo. ano ba yun? Depende rin kasi naman sa Oo. ginagawa Kaya mo. lagi kami naka-makeup kasi ito yung work namin. Yes. Kung baga, nasa minahan ka, talaga mag-makeup ka ba talaga? Diba? Or kaya tipong nagda-drive, depende, pag drive, kunyari yung mga Tricycle driver. angkas. Mahuhulas naman yung Oo. makeup mo Tsaka naman. naka-helmet ka naman. For what? Oo. So, may binabagayan din siya. Oo. Hindi naman sinasabi na kailangan nyo mag-makeup. Mararamdaman nyo yan. Yes. But just do not judge men who do that. Oo. Correct. Na-mention mo na when you were growing up, you didn't have a father figure. But how was your childhood? Mahirap siya kasi parang sa amin kasi parang yung mama namin, siya lang yung namin parent namin na parang gumagawa ng paraan para maka-provide sa amin. Hindi naman enough kasi yung mama ko maraket-raket lang. Wala siyang regular na trabaho. So kami growing up, parang kailangan na namin na isipin, elementary ka pa lang, iisipin mo na kung saan ka kukuha ang pambaon. Iisipin mo na kung paano ka makakadiskarte pa makabili ng bagong notebook. Yung mga ganong bagay na parang normal na bata na nare-receive na lang nila yun nang hindi na nila iniisip kung saan sila kuha ng pambili. Parang privilege na nila yun. Sa amin, na-appreciate na namin yun na parang nakakabili kami ngayon ng mga normal na bagay kasi walang-wala talaga kami. Kailangan na namin siyang diskartehan para lang magkaroon kami. When you say walang-wala, like even pagkain, minsan mahirap para sa Hirap, inyo? oo. Talaga? Tell us about it. Pinakamahirap na point ng buhay namin, bata kami nun, 3 kami magkakapatid, may baby kami. Tapos, ako, tapos yung kuya ko, tapos yung mama ko, dinner na yun. Wala pa kaming dinner. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pagkain. Tapos, yung mga kamag-anak namin, hindi na kami pinapautang, ganun. Tapos,
Parang one time may nakita kaming 5 pesos sa sapatos ng kapatid kong bunso. Pinambili namin ng lugaw. Pinaghati-hatian naming 4. 5 pisong lugaw. Ganon kahirap. At dumating pa sa point, miss, na yung bahay namin, na-demolish siya. Tumira kami sa poso. Alam mo yung lumang poso, na sa barangay may mga poso na luma, tapos di na gumagana. Nilatagan namin yun ng karton, tsaka ng yero. Doon kami natutulog. Ganon. No, I'm just so I'm just so proud of you because kung na-experience mo yan, and look at you, naka-Cartier ka na bracelet, Thank you. 'di ba? May sarili kang negosyo. You have, that's the kind of stories that people need to hear, because if it's possible for you, how is not possible for everyone? Yes. And yun din yung lagi kong sinasabi sa kanila. Basta, parang alam mo kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo at ginagawa mo ng paraan, makukuha mo siya. Are you enjoying this episode? If you are, please make sure to like this video, leave a comment, share this video, and subscribe to the Think Talk to YouTube channel.